Ako si Claire Melo at ito ang aking output number 3. Sa iyong palagay, mas masakit ba ang mawalan ng minamahal dahil sa sariling desisyon o dahilan sa mga hadlang na wala kang kontrol? Para sa akin, mas masakit ang mawalan ng minamahal dahil sa mga hadlang na wala kang kontrol. Sa sariling desisyon, may kalayaan kang pumili, lumaban at sa huli alam mo kung bakit mo pinakawalan ang isang tao. Ngunit kapag ang dahilan ay mga puwersa sa paligid na hindi mo kayang kontrolin tulad ng kagustuhan ng pamilya, lipunang mapanghusga o tadhana, ang sakit ay mas malalim at matagal humilom. Para bang hinila ka ng alon palayo sa isang pampang na gusto mong manatili at naiwan ka sa tanong na paano kung isang tanong na malamang ay hindi kailanman masasagot dahil hindi ka binigyan ng pagpipilian at pagkakataon. Sa ganitong karanasan, natututo tayong tanggapin ang mga bagay na hindi nakalaan para sa atin. May mga bagay sa buhay na hindi talaga natin kontrolado at marahil may mas mabigat na dahilan kung bakit nangyayari ang isang bagay. Natututo rin tayong magtiwala sa tamang panahon, pahalagaan ang sarili at maging matatag sa kabila ng sakit at hamon. Ang pagkawala ng minamahal dahil sa mga hadlang na wala kang kontrol ay hindi lamang tungkol sa lungkot. Ito ay paalala na sa kabila ng lahat, may aral, dahilan at pagkakataon na nagtuturo sa atin ng tunay na lakas at kapanatagan ng puso. Ano ang itinuturo sa atin ng hindi natuloy na pag-ibig ni Rizal at Segunda tungkol sa sakripisyo at pagtanggap sa mga bagay na hindi nakalaan para sa atin? Ika nga, everything happens for a reason. Lahat ng nangyayari sa buhay ay may nakatagong dahilan, kahit pa hindi natin ito agad nauunawaan. Ang hindi natuloy na pag-ibig ni na Dr. Jose Rizal at Binibining Segunda ay nagtuturo sa atin ng dalawang mahalagang aral sa buhay, ang sakripisyo at pagtanggap. Sakripisyo sapagkat minsan kailangan nating palayain ang taong mahal natin dahil may mas malalim tayong layunin sa buhay o may mas malaking tungkulin na dapat nating tuparin. Pagtanggap sapagkat may mga bagay na hindi talaga nakalaan para sa atin at kahit gaano man natin kagustuhin, may mga pangyayari o hadlang na hindi natin kontrolado. Ang hindi natuloy na relasyon ay paalala na sa buhay, may mga pagkakataon na hindi natin makakamtan ang gusto natin at minsan ito ay may mas malalim na dahilan. Dito natin natututunan ang halaga ng pagtanggap, ang kahalagahan ng paglaya sa hindi nakalaan at ang lakas na dulot ng pagharap sa katotohanan. Sa huli, bawat hindi natuloy na pangarap o relasyon ay nagtuturo sa atin ng katatagan, pagpapahalaga sa sarili at paghahanda sa mas mabuting bagay na darating sa ating buhay.